Puntahan po natin itong pangalawang ulat balita natin na ang grupo ng kontraktor na Omega and Alpha at ang isa ay ang St. Timothy, isa lang may-ari nito, Diskaya family. At ito po ang itinuturo ni Pasig City Mayor Vico Soto na mayroong mga maanomaliyang proyekto at binuhusan ng pera ng tunutudo ang eleksyon nila doon noong 2025 upang labanan ni Inday Sara Diskaya, D-I-S-C-A-Y-A. Diskaya ang pagkakaroon po ng engkwentro sa politika laban kay Vico Soto. So itong Diskaya group na ito yung ang pangalan ng kanilang parang Chief Executive Officer na barkada at kasabwat nila Romualdez sa mga diskartihan sa pangungontrata including sa mga maanomalya na flood control projects ay si Inday Sara Diskaya. At ito po ay biglang yaman, biglang sirit po ang kapital nito at biglang sirit ang tubo sa ganansya. Lalo na nang ma-involve kagaya ni Saldico ng SunWest Corporation sa malakihang mga pangungontrata. Mantakin mo, more than hundreds of billions of pesos, sila lang ang pumapartida, lalo na sa flood control project. At hindi po katakataka na itong Omega and Alpha Construction at saka yung St. Timothy Construction, ang isa St. Gerard, ay biglang sumirit po ang kanyang pagkupo at pagkorner ng malakihang kontrata sa gobyerno, kagaya din po ni Saldico ng SunWest Corporation, sapagkat barkada nga po sila ni Martin Tambaluslos Romualdez. So hindi po imposible na hindi alam ito ni Marcos Jr. Sobrang pagkabangag at pagkatarantado na po yan para i-deny ni Marcos na ang mga napangalanan niya na mga kunwari mga kontratista sa flood control projects na notorious na ninanakaw kasabwat ang Kongreso ni Martin Tambaluslos ay walang alam si Marcos na magkakasabwat sila. In fact, nauna na po itong ibinunyag ni Vice President Sara Duterte na ang nagkokontrol ng mga proyekto at pundo sa buong gobyerno, sa buong Pilipinas ay si Saldico at si Martin Romualdez. So kung very very close pala at extra close itong si Sara Diskaya ng Omega and Alpha Construction at ng St. Timothy Construction at ng St. Gerard Construction, mantakin mo never heard ito before, no? Ang mga kilala na mga kontraktor dito na malalaki ay mga kagaya po ng FF Cruz, Frisinet, at pati itong EEI at mga Santa Cruz Construction. Ayun, mga malalakihan po yan, mga AAA na mga contractors ay hindi po natin nakita na nandun sila sa flood control project na mga maanomalya. Pero ito pong mga never heard na mga contractors ay biglang yaman, sirit sa hundreds of billions of pesos po ang kanilang kinukubra sa kaban ng bayan just because they are so close or extra close kay Martin Tambaluslos. Ibig sabihin po, hindi na natin kailangan maging rocket scientist for us to understand na may benepisyo at pakinabang din po dyan si Romualdez, of course. Hindi siya direktang nangungontrata, pero direkta siyang nakikinabang. Kaya itong Omega and Alpha, din itong St. Timothy, at ang isa ay si Saldico sa SunWest. Lahat ng ito po ay only tip of the iceberg or tip of the icing of the cake. The real cake is ang involvement mismo nila Martin Romualdez na kinokonsenti ni Ginoong Marcos upang dambungin at durubuhin ang kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga maanomalya at sinindikato na pangungontrata sa government projects. In fact, ang sabi ni Senator Joel Villanueva, nang binalikan ko po ang kanyang expose laban kay Saldico, na itong si Saldico ang pinakamalaki, kung hindi man ang pinakamalaki, isa sa pinakamalaki ang mga kontrata na nakukuha sa government projects. That include yung flood control projects na notorious, na ngayon po ay nabubulgar, na ninanakaw, kinukupit at dinudukot at dinadambong nito ng mga politiko, kasabwat po ang lalo na ang mga kongresista na nasa alipores or inner circle ni Martin Romualdez. So ang sinasabi ni Mayor Raisa Treñas ng Iloilo City, yung aking bayan at lungsod na tinubuan,
papanawagan niya ang paghiling sa national government, sa DPWH at kay Pangulong Marcos Jr. daw. According to City Mayor Raisa Treñas ng Iloilo City, mga mahigit 300 million pesos worth of flood control project supposedly ang under sa kontrata na pinalusot dito sa District Engineering Office ng Iloilo City Engineering District na kontrolado daw allegedly ni Jamjam Baronda na congresswoman ng Iloilo City. At ang binabanggit ni former Iloilo City Councilor Plaridel Nava in reinforcement to the statements issued by Iloilo City Mayor Raisa Treñas na mga mahigit kumulang 300 million pesos na projects na ang involved itong dalawa, Omega and Alpha at St. Timothy, no? Na bumabaha ng todo ang Iloilo City dahil palpak, mali at hindi po tumutugma sa makatotohanan at matuwid na engineering design and project design ang tinustusan ng mahigit 300 million pesos. Imagine na flood control project sa Iloilo City at involved po ang dalawang kontraktor dito. Na napangalanan na si Diskaya ang may-ari. Barkada, bata-bata, extra close kay Martin Romualdez. Favored contractors nila, ito ang grupo ng Diskaya family na ang kanilang parang operatiba nila na lumulukso sa mga kontratang ito at nagpupruntahe ay itong si Inday Sara Diskaya na tumakbo ng pagkaalkalde laban kay Mayor Vico Soto sa Pasig City. Ngunit natalo. So, hindi ba nakakapag-isip si Marcos ng matino? Sa bagay, hindi naman niya kayang abutin ang matinong pag-iisip para hindi niya maisip na itong mga taong ito na pinangalanan na earlier ni Vice President Sara Duterte na sila din po ang involved sa mga diskarte ng pangungontrata ng billions of pesos sa DepEd. Hindi sila taga DepEd, itong sila Saldico at Martin Romualdez. Pero sinasawsawan nila at pilit na ibinabraso kay Sara Duterte na palusutin ang billions of pesos na mga pondo in the guise of school projects, school building construction. Pero sila ang magtatakda, mag-identify at magpapatupad. Pwede ba yon na parang parking area lang nila ng pondo nila na mga humigit kumulang mga 20 billion pesos ang binulgar ni Vice President Sara Duterte when she resigned as concurrent Department of Education Secretary nung panahon po ating last year, June 2024 yata last year, nang magbitiw si Vice President Sara Duterte sa pagka Department Secretary ng DepEd. At binulgar niya na ang pondo sa buong Pilipinas ang nagmemekos-mekos, ang naghuhokos-pokos, yang sila Saldico at sila Martin Romualdez and their inner sanctum. Ang term na ginamit, inner sanctum ang ginamit noon nang nandun po sila Franz Castro at mga CPP, NPA, NDF. So itong sila Diskaya, itong sila Saldico, sila Dong Gonzales, sila JG Suarez, at itong sila mga alipores na mga barkers at attack dogs ni Martin Romualdez, na mga kongresista, sila po ang kumukupo, kumukubra at kumukulimbat ng kaban ng bayan. Na ito po ay naibulgar na, subalit hindi inaksyonan ni Marcos Jr. Ngayon, gumigimik-gimik siya, may kunwari, may pinapangalanan siya ng mga contractors, pero alam ng mamamayan, at ito nga ay ating tinatalakay, na ito, simulat sa pulpa, ay bahagi ng mga sindikato at tarantado ng mga kontratista na kasabwat ng mga kongresistang magnanakaw at durubo. Na ang kanilang boss amo nila ay si Martin Romualdez. Hindi pa ba alam yan ni Marcos? So dapat sampalin ng kambal na sampal ng mamamayang Pilipino itong magpinsan na ito at sinilasin ang mukha nila. No, kung si Ma'am Lorraine Maribadoy pa, upang matauhan sila na huwag nyo nang pasakayin pa. Don't take the people for joyride. Akala nyo sa mamamayang Pilipino ay hindi marunong mag-analyze. No? At uulitin natin, sinasabi mismo ni Senator Joel Villanueva na ang SunWest Corporation at SunWest Construction Group at iba pang mga business empire nito ng dubious karakter at very questionable ang kanyang mga transaksyon sa gobyerno ay si Saldico. At ito naman ang mga flood control projects, mga bata-bata pala at alipores na mga contractors
at mga grupo ng kongresista ang kasabwat ni Martin Romualdez. O ano pang inantay mo, Ginoong Marcos? You don't need anymore the website na sinasabi ninyo na mag-report doon ng taong bayan, magsumbong sila. Ito na nga binubulgar na nga sa iyo. At walang iba na dapat kang kausapin kung matino pa sana ang natitira pang hibla ng katinoan sa iyong isip. Kausapin mo ang iyong Vice President. At kumilos ka, kasama siya, upang kasuhan, i-prosecute at ipakulong ang pinsan mo. Yan ay kung hindi ka rin nakinabang sa mga sabwatan ng diskarte para durubuhin at kulimbatin ang pondo ng bayan, lalo ng flood control projects na mga sindikato ng pinsan mo ang involved sa pangungontrata. Wow! Diskaya Group, no? Sara Diskaya. Ito pong lumalabas na pangalan. Ang kanyang background, ang nanay niya ay chambermaid sa hotel, no? Nagtatrabaho sa isang hotel sa Great Britain or sa London. At ang tatay niya ay sa London din. Parang sa isang supermarket nagtatrabaho. So, balit biglang super billionaire. Pagdating ng halubilo at maging kabarkada na si Martin Romualdez. Ang tanong, dami ba or front ba ni Martin Romualdez at ng asawa niyang si Yeda ang Diskaya Group of Contractors na Timothy, St. Timothy at Omega and Alpha? Ang tanong ng taong bayan, sagutin mo yan, Martin Romualdez. Kasi yan ang lumalabas, dami ito ni Martin Romualdez. So, talagang liquid na liquid po si Martin Romualdez. Kaya niyang bilhin ang ABS-CBN, TV5, lahat, no? Hindi pa kasama ang involvement niya sa mga minahan. Kagaya ng Felix Mines, dyan sa Northern Luzon, at iba pang mga minahan, no? Ng nickel sa Surigao area. Kung magtapang-tapangan ito si Martin Romualdez at sila Marcos, akala mo wala silang bagahe, ano? Ang kanilang mga paggigiri-girian at style bulok na pagtapang-tapangan, digma-digma ang postura laban sa China. Alam po ba ninyo na barko-barko, toniladang barko-barko na mga nickel, high-grade nickel export, ang ini-export nila Martin Romualdez papuntang China, dyan sa Surigao. And yet, kung magpostura siya, akala mo ay talagang ipagkakamatayan niya at kanyang isusugal ang kanyang bundat na buhay sa kalukuhan at katarantaduhang pag-abuso sa poder at pundo ng bayan kung makaasta siyang posturahin niya na punahin daw ang ginagawa ng China. Barko-barko po, toniladang barko-barko ng mga nickel high-grade po ang ini-export mula sa Surigao direkta China. At ang isa sa pasimuno niyan, sila Martin Romualdez. Sigibo po Sagittarius Mining ang kanyang involvement na itinuturo yan na front yan ng mga ex-CIA directors na negosyo worldwide, ang Sagittarius Mining. So klaro na kung anong connections nila. Kaya nila gustong sipain ang China at tapang-tapangan at magdigma-digmaan sapagkat mga bata pala ito ng Amerikano sa kanilang mga maanumaliyang negosyo. Pero ang nakaka-iskandalo, si Marcos, pa good time, pa joyride pa, pakunwa-kunwari pa siyang wala siyang alam sino mga contractors na ito, ilumalabas mga dami, front or circle of sindikato ng kanyang pinsan at ng mga aliporis nilang mga magnanakaw na mga kongresista ang mga nagko-control nitong nangungulimbat na mga contractors sa flood control projects. Kaya ito po ay dapat maibulgar, dapat po natin itong tingnan at may part 2 pa po ito. Kasi ang oras ko ay aabot na ang preparation para sa bigwas ng Agila. Medyo bitin, ano? Balikan po natin yan. Ano pa po ang connections nito sa iba pang mga regions, no? Sa Iloilo City pa lang ito na bulgar at sa Pasig City hindi ko pa nakuha ang data kung ano at magkano po ang mga maanumaliyang proyekto nitong Omega and Alpha at St. Timothy Contractors and Construction na itinuturong konektado, deeply connected kay Martin Romualdez. At alam yan ni Marcos, of course, pati ang SunWest Corporation na ito and contractors na grupo din po ni Saldico. Wow! Niluluto nila ang mamamayang Pilipino sa sariling mantika. Pero ang hindi nila alam, ang nilutuang mantikang kumukulo na ito ay ibubuhos ng mamamayang Pilipino sa kanila pagdating ng panahon. Pagdating po na magkaroon na ng lakas ng loob muli ang mamamayang Pilipino na tumindig at lumaban bilang isang bansa, bilang isang mamamayan na nagkakaisa. Sobra-sobra, terrible
ang unprecedented. Hindi pa po nangyayari na ang ganitong pangdarambong ay garapalan pong ginagawa ng Speaker of the House, kasabwat ang mga kongresista nila at ilang mga senador posible na kanilang kabarkada, and of course, kung kinokonsenti ni Marcos dahil siya po ang nagpaparelease ng mga naturang pondo at siya din po ang pumipirma sa istapa at sindikato na budget na tinatawag na GAA, General Appropriations Act. Kaya hindi po pwede makapaghugas kamay at makapag-iskapo ng pangunahing pananagutang kriminal sa pandarambong sa kabanang bayan at muling paglaganap ng monumental corruption and systematic plunder sa ating bansa sa mga pondo at proyekto ng gobyerno. Ang gobyernong Marcos mismo ang may pangunahing responsibilidad at pananagutan kasama ang kanyang kolokoy na pinsan na si Martin Romualdez. Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Attorney Marlon Gusantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.